Mapagpalang Martes, my dearest brother and sister. Once again, I'm Sister K, and for today's Devo, pinamagatan ko po itong Heavy but Hopeful. Sa Tagalog, mabigat pero umaasa. So, kinuha ko po ito sa Isaiah 40, verse 31. Sa English, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog po, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ang talatang ito po sa Biblia ay tungkol sa pananatiling may pag-asa sa mahihirap na panahon. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang ating pag-asa ay wala sa ating sarili, kundi ang pag-asa ay nasa Diyos. Habang umaasa tayo sa Panginoon na hindi nabibigo, ang ating lakas ay mababago. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mga pagod at pag-asa sa mga walang pag-asa. So ano man po ang inyong kinakaharap, pinangako ng Diyos na babaguhin niya ang inyong lakas. So I believe napapanahon po ito dahil lately, di ba, may pangyayari na tinapos niya ang kanyang buhay, napakaganda, talented na bata, pero dahil sa kawalan ng pag-asa, nagpakamatay po siya. So dumarating ang mabibigat na bagay at maaaring kailanganin ang mga praktikal na hakbang gaya ng payo at pangangailangang medical. Ngunit huwag po natin iwanan ang pag-asa sa Diyos. Let's stay hopeful in difficult times. So, ang pag-asa po ng Kristiyano ay ibang uri ng pag-asa. Diba? Amen po ba doon? Tayo mga Kristiyano, ibang klase ang ating hope. Ang pag-asa na meron tayo ay higit pa sa isang pie in the sky na uri ng optimismo. Ito ay tiyak. At tiyak dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? So, ang pag-asa na ito batay sa ginawa ni Jesus at kung saan niya tayo dadalhin. Ito rin po ay yung nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan niya tayo ililid, di ba? Kung saan tayo ay magandang ating iniisip, ang ating ginagawa at nagbibigay ito ng magandang direksyon sa atin. Pero aminin natin na itong pag-asa na to nagiging mapurol, 'di ba? Kung minsan sometimes hope becomes dull because of our circumstances. Aminin, bad things happen and sometimes sobrang sama na ng feeling mo, wala nang liwanag at solusyon pa sa iyong problema. Anytime we find ourselves in circumstances that threaten our dreams, security, or future, it's hard to stay hopeful. Tama nga naman, di ba? Nakaka-relate po ba tayo? So, I just want to share 2 practical ways to stay hopeful in difficult times. Ang pananatiling positibo sa may hirap na panahon ay nangangailangan ng solusyon. It is not easy to stay hopeful when life gets hard and you don't see a resolution. So, number 1 po, practice gratitude. So, maaaring mukhang simplistic o marahil ay binabaliwala ang iyong mga problema upang makahanap ng isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ngunit, ang pag-alaala sa mga bagay na pinasasalamatan natin na isang paraan upang manatiling positibo sa mga may hirap na sandali. Diba? Ang daming bagay na dapat ipagpasalamat, yung magising ka lang. It's a blessing, diba? Yung may maganda at maayos kang kalusugan, diba? Yung magaan yung pakiramdam mo. Pati ang iyong buong pamilya. May pagkain sa hapagkainan. Proteksyon sa araw-araw at madami pang ibang bagay. So, pangalawa, remember God's promises. Grabe, napakarami po niyan mga kapatid, di ba? The Bible is full of promises of God's faithfulness, strength, and comfort. Let's spend time meditating on these promises to help us stay hopeful, di ba? Lagi natin ito naririnig.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Jeremiah 29:11. Romans 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Be strong and take heart, all you hope in the Lord. Psalm 31:24. And last, may tanong ako sa inyo kapatid, di ba? Kailan ka bumaling sa Diyos sa gitna ng iyong kawalan ng pag-asa? Alam ko po kasi na tayo lahat, we always go to God first, di ba? So, tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, I come before you today feeling uncertain and overwhelmed by my circumstances. Please fill my heart with hope and give me the strength to persevere, Lord. Help me to trust in your plan even when I don't understand it, and guide me in your wisdom. Remind me that you are always with me and that your love is unfailing. Lord, I surrender my worries to you and choose to focus on you, knowing that in you I find hope and strength. In Jesus' name I pray. Amen. Have a blessed Tuesday, mga kapatid.